Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gertrude. Mula po ako dito sa Laguna, 28 years old. Gusto ko lang po sanang ilapit ang kinakaharap kong suliranin. Mayroon na po kasi akong kinakasama at kasalukuyan na po akong nagdadalang tao. 3 months na po ang aking tiyan. Ang lalaking ka-live-in ko ay siyang maituturing kong ride or die ko. Siya ang nakasama ko sa lahat ng mga first ko, mga best times ko, maging sa worst. Laging ang lalaking ito ang kasama ko. Sa aming pagsasama, hindi ko po itatangging may mga kasalanan kaming nagawa. Mga pagkakamali, nadala ng kapusukan at kahirapan. Ganoon pa man ay heto, magkasama pa rin kami. Kaya nga lang po, ngayong nagdadalang tao na ako, ay gusto ko na po sanang magbago. Ang tinutukoy ko po, Dr. Love, ay ang paraan ng aming pamumuhay. Parehas po kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral, at parehas ding wala nang kasama sa buhay. Ang meron na lamang po kami ng aking ka-live-in ay ang isa't isa at parehas kaming nabubuhay sa pamamagitan ng mga diskarte lamang. Masasabi ko po na laki kaming kalsada. Kaya lahat na lamang ng racket, mapa maganda o hindi kagandahan, maayos at hindi maayos ay pinapatus po namin para lang makasurvive sa buhay. Last year ay nayaya po ako ng isa sa mga barkada namin na rumakit. Ang benta niya po sa akin ay malaki raw ang pwedeng maging pera. Siyempre, sino po ba naman ang tatanggi sa malaking kita? Pero nang malaman ko kung ano at papaano, ay medyo nagdalawang isip po ako, Dr. Love. Una, kahit naman kasi mahirap lamang kami, hanggat maaari ayoko namang gumawa ng bagay na nakakapang-apak ng ibang tao. Ayoko po ng nananamantala. Pangalawa, feeling ko ay wala akong respeto sa kinakasama ko kapag tinanggap ko ang offer na yun ng aming barkada. Ang tinutukoy ko pong trabaho, Dr. Love, ay ang pamimera sa mga foreigner, lalo na nga sa mga kanu. Sobrang expert na po ang mga kaibigan ko sa ganoong racket. Ipinakita nga po nila sa akin ang mga kinikita nila. Palaga nga po palang malaki. Gayunpaman, hindi po nito nabago ang isipan ko at tumanggi pa rin ako sa offer na yon. Matapos nga po nito ay ikinuwento ko ito sa aking kinakasama. Proud pa nga po ako dahil tinanggihan ko. Pero ang kinagulat ko ay ang reaksyon niya. Dr. Love, hindi ko po talaga inaasahan. Nagalit po siya sa akin at sinabing, nagbago na raw po ba ako? Ayon sa kanya, ang nakilala niya raw kasing Gertrude yung laban lang sa lahat, makaangat lang sa buhay. Nalungkot ako, pero nakumbinsi niya po ako. At ang ending, bumalik nga ako sa mga barkada ko para sabihin, sige, magwo-work na lang ako with them. Papasukin ko na ang racket nila. At last year nga ay nagsimula na rin po ako. May ipon na po kami ngayon at marami rin pong naipundar. Nakakakain na rin po kami ng 3 beses isang araw. Kaya nga lang po, ngayong buntis na ako ay nag-open ako sa kinakasama ko na gusto ko na sanang huminto sa racket na pinasok ko. Alam ko kasing ang trabahong yun ay hindi ko maipagmamalaki sa magiging anak ko. Isa pa, ayoko rin pong sa ganitong trabaho ko kukunin ang
ipanggagatas ng magiging anak namin. Kaya nga lang po, Dr. Love, heto na naman. Nagalit na naman po siya sa akin. Para po kasi sa kanya ay mas lalo ko nga raw po dapat na kapitan ang ganitong klase ng trabaho, lalo pat 3 na kami nakakain. Mas dapat ko pa nga raw na pag-igihin sa raket. Pero alam niyo po, hindi niya na ako makukumbinsi this time. At dahil po pinanindigan ko ang gusto kong mangyari, ilang gabi na po siyang hindi umuuwi. Sa isip-isip ko, okay din naman po ang kita niya sa raket niya. Bakit hindi niya magawang payagan akong huminto na lamang sa work na pinasok ko at bigyan man lang ako ng assurance na siya na muna ang bahala sa aming mag-ina niya? Bakit walang ganun? Ang huling mensahe niya po sa akin ay kung kailan daw ako kailangan maging matalino, ay ngayon pa raw parang pumurol ang aking ulo. Nasaktan po ako sa sinabi niyang yon, Dr. Love. Ngayon ko lang kasi na-realize na para bang wala pala talaga siyang pakialam sa akin. Halos 1 taon na ang kinakain namin ay galing sa panlalandi ko sa mga foreigner. Okay lang pala sa kanya yun. Kung minsan nga may ka-video call ako at nagpapakita minsan din ng bahagi ng aking katawan. Pero alam mo, Dr. Love, okay lang sa kanya. Lahat ng yon ay nag-sink in na sa akin. Ngayon tuloy ay napapatanong na ako sa sarili ko. Minahal po ba talaga ako ng live-in partner ko? Kung ipipilit niya po ba sa akin na magpatuloy sa ganong klase ng trabahong meron ako, ay balak ko na po talagang makipaghiwalay. Gusto ko po sanang buhayin ang anak ko sa pamamagitan ng paglaban ng patas sa buhay. Kakayanin ko po kaya na mag-isa? Papaano po ba akong magsisimula? O meron pa po bang ibang paraan para maayos kaming dalawa ng live-in partner ko? Sana po ay matulungan ninyo ako. Gumagalang, Gertrude.